Hi guys, narito ang ika-29 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa loob ng 2 araw, natrap sina Lee at Ziyun sa ilalim ng kuweba. Habang naghahanap ng labasan, nagtanong si Lee, anong klaseng tao kaya si Emperor Kung Ming? Siya kaya ang nagpatayo ng kuweba na to? Sarcophagus na bato, astig pero walang bangkay. Patuloy sila. Samantala, may nagkomento. 27 na tao. Iniisip ng batang amo, Shen. Hanggang ngayon, wala pa kaming nakikitang treasure at 8 na sa amin ang nawala. At andyan pa si Yeziyun, anak ng City Lord. Pag may nangyari sa kanya, hindi ko kaya sagutin to. Worried si Miss Lanro. Nasaan na si Lee? Bakit hindi pa siya bumabalik? May sumagot, discouraged. Wala nang saysay maghanap. Baka patay na yung bata. Bigla siyang sumigaw, inis. Tumahimik ka. Patuloy yung lalaki. Tignan mo ang realidad. Baka nilamon na siya ng hayop. At isipin mo, nasayang yung taon ng cultivation mo sa Soul Realm. Dapat lang na mamatay ka sa higanteng unggoy na may asul na braso. Tumawa siya, pero siya, na hindi naman unggoy, hindi naman unggoy. Nagsalita ang babae na may madilim na tingin. Napalunok yung lalaki, natakot. Naging thoughtful si young Master Shen, at naisip, dapat hindi ko siya pinayagang sumama kay Lee. Dapat nagpadala tayo ng mga silver level na specialist para samahan sila. Kung ganun, hindi tayo mawawalan ng contact. Nagdesisyon siya, hindi tayo pwedeng maghintay dito. Simulan na nating maghukay sa schoolyard at hanapin sila pabalik. 2 tao dito ang magbabantay. Ang iba, sumama sa akin sa schoolyard. Nagpatakbo ang mga lalaki, sinigurado ang mga utos. Nagdesisyon si pink-haired girl, determined. Mamamalagi ako dito at maghihintay sa kanila. Ilang minuto ang lumipas, sa yard, sabi ni young Master Shen, ayon kay Lee, ito yung lugar na posibleng may pinakamalaking kayamanan mula sa ancient ruins ng Orchid City. Sinimulan ng mga lalaki ang paghuhukay. Sa ilalim, si Lee, may hawak na torch, kausap si Ziyun. Lee, nasaan na yung labasan? Parang sobrang tagal na nating naglalakad, sabi niya. Sumagot siya, walang exit. Kung meron, hindi sana natrap yung mga tao sa hall. Si Ziyun, nag-aalala, tinanong, walang labasan. Ibig sabihin, stop tayo. Sabi ni Prota, nag-iisip, hindi naman ibig sabihin noon. Yung mga tao sa hall, galing sa labas. Ibig sabihin may entrance. Ang tanging pag-asa natin ay matulungan tayo ni Chenlin Jian sa paghukay palabas. Yung exit nasa schoolyard dapat. Natagpuan na nila ang lugar, sabi ni ng acting bida. Sigurado ka bang matatagpuan nila tayo? Tanong ni Ziyun, kabado. Sumagot si Prota, alerto. Pakinggan mo, nagsisimula na. Tinuro niya ang isang direksyon. Dito, Tara, sumunod si Ziyun, naguguluhan at nag-iisip. Habang naglalakad sila, sabi ng narrator, intrigued sa kaalaman ni Lee. Nagulat na alam lahat ni Lee. Siguro sa hinaharap magiging partner niya tong si Ziyun. Nag-focus si ang acting bida, nagbigay ng instructions. Inilapit niya ang tenga sa pader at may pinindot. Bigla, may malakas na tunog at gumalaw ang pader. Sinong mag-aakala na may mekanismo dito? Sabi ni Lee, believe. Press mo yan at pasok, utos niya. Sabay silang pumasok sa isang madilim na lugar. Pagtingin sa paligid, napansin nilang puno ng armor ang bato na silid. May mga scrolls, iba't ibang gamit at ginto. Habang naglalakad, nagkomento si Lee. Nasa ilalim siguro to ng schoolyard. Yung mga kayamanan ng ancient city of Orchidea dito itinago. Ziyun, kuha ka ng ilang bagay. Huwag lang masyado. Baka magalit sina Chenlin Jian at ang iba. Tapos ikaw, Lee. Tanong niya. Gusto ko. Lang yang isang bagay doon. Pinakita ang lampara sa itaas. Nagpatuloy ang narration. Ang Dark Demon ay isang sobrang rare at misteryosong hayop. Hindi gaanong magaling sa laban,
pero kilala dahil sa pagiging stealthy at unpredictable. Pag-integration sa demonic spirit ng Dark Demon, kahit sa final stage ng training, may advantage. Noong panahon ng Roy Empire, 7 na lang ang natitirang Dark Demons, na transform sa 7 lampara. Nanakaw tong mga to at ikinalat sa buong mundo. At eto, isa to sa kanila. Kinuha niya ito, nag-iisip. Ang Celestial God Technique ay kaya mag-integrate ng hanggang 7 demonic beasts. Para sa unang spirit, ayoko ng basta-basta. Pero ang soul realm ko, maliit pa. Hindi ko kaya mag-host ng high-level na spirit. Sa ngayon, itong Dark Demon ang ideal. Inilagay ang lampara sa ring at kamot sa ilong, nag-isip. Noong nakaraang buhay ko, naloko ako ni Shen Yu. Kawawa naman tong Dark Demon. Tumingin siya kay Ziyun, nagtanong. Kamusta ka? May napili na akong ilang gamit. Pinakita niya ang ilang bato at kwintas. Ang Beast Crystal na level ng Black Gold at buto ng higanteng beast ng Snowy Wind na nasa Legendary level. Aztec, komento niya. Tumawa siya at inilagay lahat sa bag. By the way, may hagdan pataas. Tumingin si Prota at nagsabi, pero block yung daan. Siguro ito yung exit. May narinig silang kalabog mula sa labas at malakas na tunog. Habang tinitingnan ng hagdan, may nagsabi, nakahanap kami ng daan. Habang pinagmamasdan, sabi ni Young Master Shen, may passage dito. Tara, pababa tayo. Si Nili, nag-a-analyze ng sitwasyon, nagkomento, mukhang naghukay sila at natuntun na to. May mga natanggal na bato malapit sa passage. Hintayin natin silang bumaba, sabi niya. Biglang sumabat si Ziyun, ang tagal ng paghuhukay nila, kaya dapat. Prota ang pumihil sa kanya. Hindi tayo masyadong malayo. Ipinakita ang mga hakbang nila pababa. Isa sa mga lalaki nagsabi, gusto mo bang madulash at mamatay? Si Young Master Shen, namangha, biglang napatigil nang makita sila. Kayo, sabi ni Ziyun, Young Master Shen, sa wakas nandito ka na. Sila ang natagpuan ko, sabi ng isang lalaki. Bakit kayo nasa ilalim ng lupa? Tanong ni Young Master Shen. Ipinaliwanag ni Nili. Bale, ganito to. Si Nili nag-explain, nangyari to 2 araw na nakaraan, pagkatapos natin makatakas sa unggoy na may baril at asul na mga braso. Biglang may isa pang tao na sumingit, tingnan mo yan, boss, yayaman na tayo. Sumagot si Prota. At may isa pang dumating, na panganga, sabing Greg, gaano karami tong kayamanan na to? Si Young Master Chen sabi kay Neil, sige, ayon sa usapan natin, ikaw muna mamili. Sabi ni Prota, kinuha ko na ang kailangan ko. Nag-reply si Neil, ako rin, nakuha ko na yung gusto ko, wala na akong hahanapin pa. Tumango si Young Master Chen, okay, kunin nyo na lahat. Gamitin nyo yung mga interspatial na singsing nyo, bilis-bilasin nyo. Tapos may dumating sa likod ni Young Master Chen, nagtatanong, Master, ayos lang ba sa'yo lahat ng to? Sabi ng isa, ang tagal na nilang nandito, malamang nakuha na nila lahat ng pinakamahalagang gamit, kaya di na nila pinapansin yung natitira. Nagtanong pa ulit, anong ibig mong sabihin? Sagot nung isa, simple lang, dapat ipakita muna nila kung anong nakuha nila bago tayo umalis. Natawa si Young Master Chen, nauna sila sa atin. Kahit pa nakuha nila lahat, wala tayong karapatan magreklamo. At least, iniwan pa nila tong mga to para sa atin. Pero insistent pa rin yung isa, Master, sigurado ako, yung mga nakuha nila ay mga di matatawarang kayamanan. Huwag kang mag-alala. Baka magsisi ka pagkatapos. Tumingin si Young Master Chen na galit, habang sumingit. Yung isa pang bata, lahat ng kayamanan na hawak nila ay sobrang mahalaga. Tugon ni Chen, layuan mo nga ako. Akala mo hindi ko alam iniisip mo. May galit ka sa kanya, gusto mo lang ipagawa sa Kim yung madumi mong balak. Walang ganon. Lumayo si Chen, halatang asar, at yung lalaki na natiling tahimik, iniisip, tinutulungan pa talaga ni Young Master Chen tong si Neil, hip ka.
Nilapitan ni Chen si Nili, kung di dahil sayo, di ko sana makukuha lahat ng to. Kung may kailangan ka in the future, tawagin mo lang ako. Ngumiti si Prota, walang problema. Napaisip si Prota, si Chen Lindian pa talaga ang nagpasalamat sakin, hindi nagtanong kung ano yung nakuha ko. Di mo na nga masisi, magiging malupit to balang araw. Tapos pinuntahan ni Prota yung isa pang tao na halatang galit na galit, pero wala na siyang nagawa. Sabi ni Prota, oo ayan, tapos na kayo. Dapat na tayo umalis, bilis-bilasan natin. Nagtanong si Chen, bakit? May sumagot, lahat na kolekta na, boss. Nagpatuloy si Nili, ang dahilan kung bakit ako nakatakas sa malaking unggoy ay kasi nakasalubong ko yung gilda ng kadiliman. Mukhang hinahanap nila tayo, nag-react yung isang kasama, kaya pala nung nakita ko yung unggoy, sugatan na. Nakipaglaban pala sila. Naputol yung usapan ni Chen, gilda ng kadiliman. Target lang tayo. Tumingin sa paligid si Chen, sabing, so, yung ibang lugar dito. Sumagot si Prota, na-check ko na, wala na. Napabuntong hininga si Chen, sige, alis na tayo. Habang papalayo, may umalangaw na tunog at sinilinilapitan si girl na may pink na buhok. Umiiyak, at sinabi, Nili, bumalik ka. Tumakbo papunta kay Nili, yakap at sabing, salamat sa pagsugal ng buhay mo para iligtas ako. Kung di dahil sayo, baka ako na'y nasa tiyan ng malaking unggoy. Nasa gitna ng yakap, naisip ni Nili, sinong nagsabi na para sayo ako nagpakamatay? Bitawan mo nga ako. Pagkatapos ng yakapan nila, Hakka, City of Glory. May nagbabalita, tapos na yung adventure sa Old Orchid City, isa ang patay, at 5 ang nawawala. Pero nakabalik ng ligtas ang team sa City of Glory, kahit may banta ng Dark Guild. May maririnig na kaluskos at 2 lalaki nag-uusap. Narinig mo ba yung auction ng Divine Family? Oo, yun ba yung mga item na binenta sa sobrang taas ng presyo? Balita ko yung mga kayamanan, nakuha ni Chen Lindian mula sa ruan sa Old Orchid City. Seryoso. Kaya pala ang daming adventurers pumupunta doon ngayon. Tara, mag-ipon tayo ng tao at punta rin tayo. Oo nga, Tara, si Nili, nakikinig sa usapan, tahimik lang pero iniisip, mas marami pa akong nakuha kaysa inaasahan. Pero alam ko na kilala na ako ng mga taga-gilda ng kadiliman, kailangan ko ng magmadali at maging silver level. Sa library, si Lupiel at Duzi nag-uusap. Sabi ni Lupiel, kung dinala mo ako doon, sigurado naka-jackpot tayo, mga 10 million siguro ang nakuha ko. Si Prota seryoso, sumagot, lahat ng pumunta doon, bronze level practitioners. Lahat sila, may karanasan sa totoong laban, pero 6 ang nawala. Isa pa doon si Chen Yu. Kung sumama ka, baka ikaw pa ang nadali. Si Lupiel nagtanong, si Chen Yu. Nakita ko yun kahapon lang. Sinabi ni Nili, bumalik nga yun, pero hindi siya nakipagkita sa team. Sabi ni Lupiel, siguro umuwi siya mag-isa. Napaisip si Prota, pwede. Pero biglang, napabulalas. Anong imposible? Bronze level na si Chen Yu, paano siya nakabalik ng buhay mag-isa? Sabi ni Lupiel, baka may ibang kasama. Napakunot noo si Nili, kasama. Si Chen Yu, Gilda ng Kadiliman, Sacred Family. Naging seryoso ang mukha ni Prota, at sinabing pa-whisper, so, ganun pala yon. Napansin ni Lupiel at Duzi ang seryosong mukha ni Prota. Sabay tanong, ano naisip mo? May ideya ka ba? Tumingin lang si Prota sa kanila at umupo, wala, hinala lang. Pero si Lupiel, nakulat, ano yung hinala? Sabihin mo na. 3 araw ang lumipas, si Nili nakaabot na sa bronze level 2. Sa gilid, may nag-uusap ulit, narinig mo ba? Si Miss Ruyan Lanhua pinagmamasdan si Nili sa apprentice class. Nabalitaan ko rin. Nag-announce pa si Miss na gusto niyang mapunta kay Nili, at nakipag-away siya kay Miss Chielninger. Totoo ba yan? Ang daming chismis, yung 2 naglaban pa raw para sa isang lalaki, pati damit nila muntik ng matanggal. Tahimik lang si Prota, nakikinig sa mga kumakalat na maling balita.
Samantalang si Lupial, nang aasar, Nili, tumalon ka ng bakod at lumabas ng school, pag nahuli ka, yari ka sa mga staff. Si Duzi, nag-oobserba, ikaw din naman, tumatalon ng bakod Natawa si Prota, kung dadaan ako sa gate, siguradong makikita ako nung baliw na babae mula sa Ruyan family. Bronze level 2 na ako, madali lang magtalon ng bakod. Naging curious si Lupial, kwento mo nga, paano mo nakuha si Miss Ruyan? Level 2 ka lang rin naman second star pa nga. Tumawa si Nili, wala akong nakuha. Baliw lang talaga siya, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon. Natawa si Lupial, grabe ka talaga, ayaw mong sabihin. Biglang may sumigaw mula sa malayo, hoy, taga-anong klase kayo? Dalawang gwardya papalapit, yung isa pa nagtanong, anong ginagawa nyo dyan? Agad silang tumalon palabas, pero naiwan si Lupial. Narinig pa nila yung gwardya sumisigaw, tigil kayo dyan. Sa kabilang side naman, sa St. Orchid Institute, may dalawang lalaking nag-uusap. Sabi ng isa, Zinfei, narinig ko yung fiancé mo nakipag-away kay Ruyan Lanro dahil sa isang lalaki. May ngiti pa, balita ko pa, ayaw talaga sa'yo nung girl. Bakit di mo nalang siya bitawan? Baka magmukha kang tanga balang araw. Halos di makontrol ng isa ang tawa, si Zinfei naman nagiging masama na yung itsura, sabay sabing, walang makakaagaw ng babae ko. Kung hindi siya akin, wala nang makakaangkin sa kanya. Tumingin yung isang guy pabalik, Shael Ningguer ay kaibigan ng kapatid ko. Subukan mo lang siyang saktan, pag nalaman ko, yari ka. Tapos lumakad na palayo, habang si Zinfei, may masamang ngiti, iniisip, balang araw, magiging akin ang City of Glory. Sacred Family, magiging pinakamalakas. Isang lalaki ang may hawak-hawak na paru-paro candy na kulay yellow habang masaya tumatawa. Ito talaga ang pinakagusto kong paru-paro pwedeng kainin, habang tumatawa at itinas ito, kakainin ko na ito. Habang naglalakad sila merong tumawag sa ating bida. At lumingon ang ating bida, ikaw si. At nakita ng ating bida sa malayo si Nenger. Magandang hapon sa iyo habang may magandang kasuotan at nakangiti ito. Nakita lang kita ng isang araw pero parang lalo kang gumaganda, na may pagkamot sa ulo. Napalinggo na naman ang dalawang coops babae na naman. Nahihiyang mukha huwag kang ang magbiro sa maraming tao. Ibinigay niya ang special ring at sinabing narito nga pala ang pera ng Purple Haze Grass. Nang marinig ng dalawa ang pinagbentahan ng Purple Haze Grass, nanlaki ang mata nito at nag-process sa isip nila kung gaano kalaking pera iyon. At tumalikod pabalik ang dalawa nang nakaupo. Nandito na naman ang ating goddess na si Ninger, habang pabulong na nag-uusap. Parang normal lang ang pagkikita nila sa ganitong lugar, at nagpasalamat ang ating bida. Biglang sumingit si Lupiao at nagtanong goddess nanalo ka ba kay Miss Lanro? Nagulat siya at sinabing ano ang sinasabi mo. Umiwas ang tingin ang ating bida. Nag-usap lang kami ng ilang bagay, Nili gusto oo ba talaga ang babae yon, tanong niya sa ating bida. Hindi pagtanggi ng ating bida. Yung babaeng iyan napakakulit iwasan mo na lang siya, okay sige. Biglang tumalon si Lupiao sa likod ng ating bida sabay sabing masyado kang nag-training nitong mga nakaraang araw. Kaya magpahinga at maligo muna tayo sa bathhouse kasama si Goddess Ninger habang masaya si Lupiao. Hindi na kayo na lang sagot ni Ninger. Sinakal ng ating bida si Lupiao sira na ang ulo nito wala ng magandang sinasabi huwag mo na lang pansinin ito, na may gigil na mukha. Okay sige na medyo namumula ang mukha. Nili paano mo nagawang sirahan ako sa harap ng goddess bakit mo sinisira ang bro code natin habang nanlalaki ang mata sa kanyang mga narinig. Habang sinasakal ng ating bida si Lupiao ay nag-e-enjoy ng mga kasamahan nila sa likod. Nakahinga ng maluwag si Ninger. At nakangiti na ito. Habang pinapanood ni Ninger ang ating bida na binubugbog si Lupiao ay may isang lalaki. May isang lalaking dumadaan habang nakatingin ng seryoso sa grupo ng ating bida. At dumaan ito sa tapat ng ating bida na kasunod ang mga kasamahan niya.
Paglagpas nito ng konti ay parang may naramdaman itong kakaiba at biglang naging seryoso ang mga mata. Bigla rin siyang bumalik sa kanyang paglalakad. At malayo na ang grupo ng lalaki na dumaan. Boss, yung batang yun parang. Alam ko habang seryoso ang kanyang mga mata. Ano boss, sabihin mo lang at amin ang patiin ang batang iyan. Hindi pa kailangan masyadong mapanganib kung dito natin sa city aatayin ang batang iyan. Nang nakita niya kami parang wala man lang ekspresyon na kanyang ipinakita. Naramdaman niya kaya kami tanong ng lalaki. At naramdaman pala ito ng ating bida at kanya lamang binaliwala dahil expert na siya sa mga ganitong bagay. Ang aura na yun. Ang taong yun ay nanggaling sa Ancient Orchid City. At naramdaman niya ang aura ko. At biglang nag-isip ng sandali ang ating bida. At biglang ngumiti ang ating bida, nagtanong Ninger sino yung mga taong dumaan. Yung mga dumaan kanina at inisip niya. Ang mga taong iyon ay nanggaling ng sa Star Restaurant. Ang Star Restaurant ay business ng Sacred Family. Star Restaurant Sacred Family, okay. Sagot ng ating bida. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.